Ang topic natin ngayon ay tungkol sa baboy, yung pagpapaligo sa kanila. Yan. Tama-tama na, ulan. Oo nga. Yung bang pagpapaligo sa baboy, tama ba o hindi? Sa atin, sa opinion ko lang, tama o hindi. Pwedeng tama, pwedeng hindi. Sa opinion ko rin, pwedeng tama, pwede rin hindi. Ayan. Well, depende siguro yan sa panahon. Oo. Halimbawa na lang umuulan, mga partners. Oh, yan. Ano ang dapat na maging sitwasyon natin sa pag-aalaga ng baboy na nakaraniwan po kasi nakasanayan natin ting umaga. Ganun na yun. Sa probinsya lalo na, ting umaga, linis. Oo. Spray. Eh kung umuulan, paano yan? Sa akin, pag ganitong panahon, pwedeng hindi na tayo magpaligo. O maari, dapat hanggat maari pag ganitong panahon, mas tuyo yung flooring natin. Kasi pag ganitong panahon, mas madali magkasipon, magkasakit ang mga baboy. Di ba nakikita nyo laging ini-spray ng tubig, laging hinuhos, pinapaliguan. Oo. Yun ay ating nakakasanayan traditionally. Pero ang tanong nga, kaya natin pinag-uusapan to, mga kaibigan, yung purpose po natin, alamin kung yung bang nakasanayan natin ay all the time dapat natin gawin at makabubuti ba ito? Oo, yun nga. Kasi, doon nga, lalo na sa mga probinsya, mas malimit sila magpaligo. Lalo na kasi minsan, yung baboy, nakalagay lang doon sa kanilang bakuran, nakatali. So, puro putik. Oo, puro putik. Tapos yung iba naman, may mga kulungan, pero masinop sila mag-spray, lalo na kung maraming mga dumi. Yan. Minuto sila nag-spray. Ganyan nga kapag sa probinsya, tulad sa amin, lagi rin sa amin, nakasanayan din namin yung laging magpapaligo ng baboy. Lalo na kapag mainit din. Yun. Time to time talaga, binabasa nila yung baboy. Ayun. So, pag mainit, dun madalas may nagpapaligo. Yes. Oo. Eh, tama ba yun? Anong temperatura ng init? Sabi nga, gaano kainit ang temperatura o panahon para maging makatwiran yung pagpapaligo. Oo. So, ma-observe naman natin yan sa ating mga baboy, lalo na kung medyo hingal sila. Ayun, ibig sabihin na stress sila, yun yung tinatawag na heat stress sa kanila. So, kasi naman ang baboy walang sweat gland yan eh. So, hindi sila pinapawisan. Kaya yung way ng papapawis nila doon sa kanilang mga bibig. Para doon na lumalabas yung maraming oxygen. Yan. Kumbaga, parang nakahanga sila. Nakahanga. Yan. Ano tayo, panting ba yun? Oo. So, yun ay way nila para maibsan yung kanilang init na nararamdaman. Kasi minsan yung mga cage system natin, hindi na iwas to eh. Diba? Yung kaya nga sinasabi ng mga expert, kapag magsisimula ka, ayusin mo na agad ang housing. Oo. Tama ang ventilation, tama ang taas ng bubong. O yung materialis na ginagamit mo, lahat yun tama. Oo. Saka hanggat maaari rin, magkaroon tayo ng, kumbaga, puno para mas, yung pagdating ng hangin, pumupunta din sa loob ng kulungan. So, tagusan yung hangin doon. Tsaka nakakatulong yun para mag-absorb ng carbon dioxide. Yes, oo. Ayun. So, kung mainit ang panahon, mga kaibigan, makatwiran. Pwede, pero hindi all the time. Oo. Kumbaga, may kanya-kanyang panahon, tamang temperatura, at saka yung mismong makikita mo sa observation mo doon sa baboy mismo. So, ang sagot natin doon sa tanong na tama ba ang pagpapaligo o hindi, pwedeng tama, pwedeng hindi. Oo, yeah. Depende sa panahon. So, kapag mainit ang panahon po, alam natin yung sobrang init talaga no? Bakit nakakasama na itodo ang pagpapaligo sa kanila pag sobra talagang init? Yun, nagkakaroon ng thermoshock. Kumbaga, yung sudden change of temperature, parang tayong tao eh. Di ba pag sobrang init, tapos pupunta tayo sa aircon, ang sama na pakiramdam natin. Tapos kinabukasan, may sipon, lalo na ako pag ganun, wala na akong boses. May sore throat ka na. Pero doon sa mga baboy, ganun din yan. So, nag-iiba yung temperature nila. Doon sila mas, may stress din, madali silang tamaan ng sipon at saka ubo, minsan nagkakaroon ng pneumonia. Plus, lalo na yung yung maliliit pang biik. Kasi syempre mahina pa yung immune system nila. Mas pinagbabawal na paliguan sila. Kasi may age yata na dapat paliguan. Oo. Hanggat maaari yung mga biik ay hindi natin dapat paliguan. Kasi mga baby pa yan, hindi pa develop yung body temperature nila. So, hindi pa stable. Yes, hindi pa stable. Hanggat maaari, yung mga 15 pataas,
na kilo, nasa kilo po tayo, yun yung malalaki na. Pwede natin doon kung lagi tayo nagpapaligo, doon nating simulan. Pero yung mga bagong biik, yung dumedede pa, hanggat maaari wag na nating silang babasain. So, kung sobra-sobra pong init, yan po ay aming opinion sa Team A to B. Nasa sa inyo po yan kung nais nyo pong subukan dahil ito po ay nasubukan na natin. Yes. Saka na-observe po namin yan sa maraming trials, sa maraming nakikita natin sa mga farm. Yan po yung mga observation na nakikita natin. Kumbaga, pag sobra-sobra talagang init, hindi mo siya tatapatan ng hose ng tubig. No? Kasi anong nangyayari, sabi mo nga, ay nagkakaroon ng thermal shock. Oo. Yung bang parang baso din yan na malamig, tas buhusan mo ng tubig na mainit, kakrak. Yes, minsan nababasag pa diba? Nababasag pa, oo. Ang sabi nga ni Sir WBA, parang tao din, nagkakaroon ng reaksyon yung ating mga organs once na maramdaman natin yung pagkakaroon ng thermal shock. Oo. So, kapag naapektuhan yung organs natin, nararamdaman na natin yung masamang epekto. Oo. Saka bumababa yung immune system natin. Kaya madali tayong tamaan ng mga sakit. Ayan. Kaya pala yung mga baboy, naobserbahan nyo, may probinsya na ganyan Pag sobrang init talaga, tapos i-hose nila ng tubig. Oo. Bombahin nila ng hose. Tapos biglang matutumba yung baboy. Oo. Ang kasunod nung kakatayin na niya. Stress. Kasi style nila, maring style nila para magkaroon ng karning kakainin. Oo, pero diba? Pero masama din yun. Oo, kasi bakit natumba? Yun ang tanong. Oo. Nagkaroon ng muscle contraction. Pwede rin siguro yan kapag sobrang init. Pwede yung pakonte-konte dun sa flooring nila. Basain lang ng konti, wag sobrang basa. Para kahit papaano kapag humiga yung baboy, hindi sobrang ma-absorb kaagad nila yung katawan. Katawan nila. Hindi sila mabigla. Slow. Gradual lang siya. Yes. So, dahan-dahan lang na dapat ibsan yung init ng katawan ng alaga nyo. Hindi nyo pwedeng bombahin ng tubig agad kasi dun ho nagkakaroon ng problema. Yes. At tapos meron din silang style na ginagawa mga partners, yung mist. Yung hose din ng tubig yon pero water mister lang ang tawag doon. Yung pinong-pino lumalabas sa tubig. Yung ba ay tama? Oo, sa akin, sa opinion ko, mas okay yon kasi yung biglaan. At parang kung sobrang init, parang babasain mo lang din yung nasa loob. Pero konti-konti lang. Depende, mahinang-mahina lang. Mga ganun. Okay. So, marami pa hong sistema. Iniisa-isa lang natin. Siya nga pala, ito yung bago natin itodo ng gusto. Narito po yung drawing. Simpleng drawing lang po yan ng cage system na isa po nating ideyang binibigay sa tao, konsepto. Okay, ituturo lang po natin kung nais nyong tularan, lalo na sa mga nag-start pa lang, consider nyong ito po ay gate. Yan, gate. Tapos ito po ay septic tank. Sabihin yung tuluyan ng dumi. At ito pong dilaw, diretso yan hanggang dito sa may likod, baliktad na L, ay turing nyo na lang po na ito yung kanal. Drainage canal. Drainage. Tapos, meron po tayong baboy na makikita kayo, mga nakahilerang kumakain yan sa feeder. Ito po yung feeder nila. At itong isang parang rectangular na nakahilis, ito yung rampa. Okay. So, kumbaga, yung ating mga rail, yung mga bakal, kung bakal po yan, na gagamitin nyo, nakatuntong lang sa isang level o dalawang patong ng hollow block. So, kapag nakapatong po siya, syempre sariwang hangin ang papasok dyan dahil tagus-tagusan. So, isa po yan sa nire-recommenda natin na gawin ninyo sa inyong kulungan. At itong rampa, kasi nakatuntong yung feeder sa hollow block. Kaya aakyat po sila sa rampa, maaaring yan ay mga winelding na mga steel bar or buo. Pag akyat nila dyan, tsaka sila kakain. Ayon po sa mga expert, pwede rin ninyong lagyan ng painuman yung mismong feeder.
kumbaga, ano nyo na dyan, i-connecta nyo na. Okay. Total, nandyan yung kanal. So, dyan nababagsak yung tubig. At kung wet feeding sila, edi maganda. Maganda. Or kung dry feeding sila, kung lalagyan mo yan ng waterer, yung automatic, lalagyan mo ng sahuran para hindi siya bumaksak doon sa mismong feeder. Kumbaga, parang may embudo. Oo, yung embudo. So, ang tubig lahat, hindi papasok sa cage, sa flooring. Kung nakikita nyo po, may arrow dito, yan po ay nagsasabi na dito lalabas yung tubig kung kayo maglilinis ng kulungan. At yan ay tutuloy sa drainage. Tapos, pupunta sa septic tank. Okay. Kasama na yung mga ihi nila dyan. Okay. So, yan po isang konsepto lamang. Mula dyan, pwede kayo lumikha ng sarili nyong cage system na presko. Oo. So, yung flooring na, pwede ba natin lagyan yan ng ipa? Pwede rin po. Ang actual experiment ng Team Atobi, 18 inches na kapal. Pwede po yan. Pero kung lalagyan natin yan ng ng ipa, maaring i-block na natin to mga makikita mong kasi tatagos dyan yung ipa. Itataas mo yung hollow block. Yun. Actually, yung dalawang hollow block ay magdadagdag ka lang ng 2 inches sa semento. Para makulong mo yung 18 inches na kapal na beddings ng ipa. Okay. Opo. Yung ipa, mga kaibigan, wala kayo ilalagay na iba, ha? Wala nang mga asin, walang probiotics. So, ipa lang nakalagay. At hanggat mari sana yung bagong kuha. Bagong kuha sa rice mill para walang kuto. Yes, maganda yon. At saka kung bakit na hindi na natin lalagyan ng kung ano-ano yan. So, gumamit lang po tayo ng technology natin. Correct. Yan. Okay. Mula dito po sa drawing na ito, papaliwanag natin yung topic natin, mga partners. Siguro, naiisip nyo, halimbawa, dumumi ang baboy dito. Yan, dumumi siya dyan. Ano ang gagawin nila sa halip na, buhusan mo ng buhusan yan, paano natin i-maintain na mahusay yung feed cage nila na hindi na sila kailangan paliguan ng gusto? Yung iba gumagamit po ng parang scrap. Ini-scrape nila. Para instead na marami pang magamit na tubig or yun na lang. Kumbaga, isang lang, dadakutin ng dustpan. Yan. Meron tayong improvise na dustpan na parang pandumi lang. Tapos mag-improvise din tayo ng hindi wales. Yung parang lata na parang sinasandok mo na gano'n. Yun, parang dakot lahat. Yung nasa mall na nagkukut-kut ng bubble gum. Parang gano'n. Yung gano'n, improvise lang. Pwedeng gano'n lang. Pwede nilang i-maintain ng cage system ng maayos, farm management bali yan, dakutin, pwede ring budburan ng ipa bago dakutin. Yun, para at least nako-coat siya hanggang doon sa ilalim, kuha yan ay sementado. Of course, nakaklebe po yan. Para, ano daw yung klebe? Explain natin ng klebe. Yung naka-slant? Parang slant, parang naka-slant siya. Para kapag kunwari nagbuhos ka ng tubig, diretso na siya. Yun, yan. Tama yun, di ba? Sa banyo, ganun ginagawa. Naka-klebe yan sa hindi siya pantay. Okay. So, kung yan po ay sementado, dakutin nyo na lang. Kung merong ipa, wag na dakutin. Ano nangyayari kung nandun yung dumi sa ipa? Yung makikita natin, pag may ipa yan, i-coat kasi yun ng ipa yung dumi, lalo na kung ginamitan natin ng technology for 3 days lang madidecompose na yun, may higaan ng baboy. So, hindi mo na papansin na dry na siya, pumupunta na sa ilalim. Minsan, pukayin mo yan, wala ka na makuha kasi nag-evaporate na naging dust na siya. So, hindi na po kailangang yung iba kasi sasabihin, ay nahigaan ng dumi, kailangan paliguan yan. Once na po, tandaan po natin, once na gumapit tayo ng ipa, wag na po nating silang babasain kasi mababasa din yung ipa. Magpuputik yung ipa natin at saka lalong magkakasakit, magkakaroon ng mga uud-ud yung ating ipa. Kaya dapat sementado pa yan ilalim. Nangyayari kasi yung kapag lupa. Lupa. Mas madaming parasite. So, doon sa experiment po mga kaibigan ng Team Atobi, hindi na po nagpaligo ng ilang taon. Mga ilang years ba yun na nagamit? 3 taon mahigit.
yung ipaho na nandun, hindi mo pinalitan yon. Pag bumababa, dinadagdagan lang. Siyempre, napupulbos yun sa katagalan. Pero never na bumaho. Oo. Pati baboy, hindi mabaho. Saka makikita mo, hindi sila yung dumikit na dumi sa katawan nila after mga 3 days, 2 days, natuyo na siya kung saan nalalaglag. Parang lupa na natuyo na naging pulbos. Makikita mo, malinis yung baboy. So, yan po, pinakita lang namin sa inyo, konsepto, kaugnay na rin ng tinatalakay nating pagpapaligo sa baboy. Okay? So, ngayon po, tignan muna natin yung isang balita, mga partner. Ayan. According to the pig site, and we quote, "Do not allow wallows to become stagnant as this can lead to infections." Meanwhile, according to some experts, maaaring manirahan dito ang mga pathogens, bukod pa sa magiging tambayan ito ng lamok at parasites in these wallow areas. The animals urinate and defecate, and therefore diseases, vectors, and parasites are easily transmitted. Yun. Nakita nyo doon sa sample na kulungan natin, konsepto. Wala kayong napansing wallow. Walang pan. Yes. Wala, di ba? Oo. So, hindi talaga mababasa kung may beddings tayo doon na ipa. Tapos, yung mga ihi noon, meron namang nakaklebe siya. Ibig sabihin, doon pupunta yung mga liquid doon sa sinasabi nating kanal. So, sa Team Atubi po, maaaring ito po'y bago sa inyo, pero hindi po namin, sa aming side, hindi po namin nire-recommenda ang pagpapaligo. Hindi na kailangan. Yes. Puwera na lamang kung sobrang init, pero hindi ganun kabilis. Bobombahin mo ng tubig. Saka kung matatanong nyo, paano kung sobrang basa yung ipa? Ang ginagawa lang po natin yan, kukuhanin natin yung ipa, yung sobrang basa, tapos ibibilad lang po natin yan sa init. So, syempre meron kang reserba na bago. Yun ang ilalagay natin doon. Once na natuyo po yung ipa, ilagay ulit sa sako. Once na yung ipa ay nabasa ulit, ibilad ulit. Yung mga natuyo natin, yun naman ang ilalagay natin. Ganun po. Recycle lang po. So, yung mga bago pa lamang nagsisimula, nakikita nyo na kung paano nyo patatakbuhin ang inyong pagbababuyan. Tipid tayo sa tubig kung hindi natin iaaraw-araw na paliguan ng baboy. At the same time, alam nyo po ba, sa base po sa obserbasyon ang mga experiments ng Team Atubi, mas nagkakasakit ang baboy kapag laging basa. Binabasa ang katawan nila. Totoo yun. Kasi, lalo na ngayon mga medyo malamig, tapos nag-uulan, hanggat maaari nga i-maintain natin na laging tuyo yung kulungan. Kasi nga, yung sinabi na nga doon sa experiment na to ng mga researcher na ang pathogens mas nag-active o nagpuproduce doon sa mga wet area. Yes. Especially pag tag-ulan. So, kailangan i-maintain natin na tuyo lang. Correct. At napapansin nyo ba sa internet ngayon, maraming na problema ngayon sa skin disease ng mga baboy. Kikita nyo yung mange, yung parang kala mo pantal-pantal na pula, merong mga, pasintabi sa kumakain, merong sugat na may uod. Nakikita natin sa internet yan. So, itong mga skin disease, related yan sa farm management. Kasi lamok, isa. Maraming lamok. Maruming sahig. Tapos yung langaw. So, yan po, mga sample namin sa inyo. Bakit hindi na kailangan pang magpaligo? Magkakasakit, Baka mortality pa yan sa inyo. Diyan nakukuha yung iba't ibang diseases and skin disease. Gastos. Yes, gastos. Lalo na yung mahal-mahal ng tubig. Kasi nagtataka sila bakit yung ating mga kulungan, nire-recommenda natin minsan na huwag na lamang magpaligo. Yun. Actually, yung tubig may cost pa yan, di ba? So, kasama yan sa puhunan ninyo. Pangalawa, marami kayong nakikitang sakit. Hindi nyo ba naiisip minsan or na-realize na hindi kaya konektado to dito? Ayun, kumbaga maging observant tayo, hindi lang basta tayo nag-aalaga, magpapalaki tayo, bebenta. So, tignan din natin ano ba yung nagiging cause na lagi nagkakasakit ang baboy. Minsan yung mga inahin natin nawawalan ng gana. Bakit? So, more on sa okay na may nutrition na binibigay natin. So, more on sa management ang nakikita. Ito nga yun, isang cause din yung pagpapaligo doon sa ating mga baboy. Kasi matagal na yan nakasanayan mula pa sa ating kanununuan. At minsan mahirap na bigla kang magbago. Yun yung mga, lalo na yung mga taong medyo sinauna daw. Mga ganun. Naabutan na.
Siguro tignan na lang natin mga partners, yung cellphone nga minuminuta nagbabago. Yes, oo. Kasi yung bagong technology naman din, kumbaga kung saan tayo magiginhawaan, 'di ba? Kaya may ibang mga technology na lumalabas. Yun, accept lang sa mga dumadating na kung ano yung mga lumalabas. Dapat ready natin, wag tayong matakot na sumubok sa mga bagong invento, bagong technology na lumalabas. Malay mo, doon ka aasenso. Yun, tama. Wag ho kayong panawan ng pag-asa, meron pa po tayong magagawang solusyon at para tayo naman ay kumita. Etong isang tanong na to related sa ating topic. Kung daw magbibigay ng wet feed kapag masyadong mainit, nakakatulong daw ba to relieve the heat stress? Sa opinion ko po, makaka-relief yan. Kasi, syempre, pag wet feeding, lalo na kung medyo hindi minsan nakakatayo ang baboy pag ganun mainit eh. Pag may tubig na doon, mas marami sila makukuha tubig, which is nakakatulong doon sa Kasi sa dry, walang tubig. Oo, yun, di ba? Natutuyan din naman ng lamunan yan. Oo. Kaya po, dapat mahalaga din na tinitiyak ng mga boy, ng mga kasama natin, at saka mismong hands-on, na yung tubig ay tiltilin nilang ganon. Kung mainit na, baka pwede na sila magtimpla ng kape. Sa init, palitan ng mas bago. Saka yung kahit hindi ganong mainit, kasi may effect din minsan sa mga baboy. Oo, may epekto yun. At saka mas mababa nga daw ang oxygen content ng tubig na medyo mainit kaysa sa hindi mainit. Yun. Ano pa ba? Naalala natin mga partners, yung paglalagay ng fan. Will it help para maiwasan na mainitan yung mga baboy at makaiwas na tayo na magpaligo? Kunyari, ceiling fan. Nakakatulong din naman po para sa mga baboy, para kahit papaano sa sobrang init naiibsan yung init na nararamdaman sa katawan nila. Yun nga lang, yung magiging cost naman ng kuryente. Oo, yun lang. Tama ka dyan. Pero kung meron namang mga paraan dyan, yung sabi nga natin, una pa lang sa pagpapalagay ng kulungan, kailangan tagusan yung ating pagpwestuhan ng kulungan na talagang tagusan yung hangin. Yung pag nakahiga ka, imagine mo ikaw yung nakahiga, para ka nasa bintana na may railing din. Malamig yung hangin, di ba? O kaya naman, nagre-renta lang tayo ng kulungan, wala na tayong magagawa kundi gano'n lang yung kulungan. Kung sobrang init naman, pwede nating basain yun lang yung bubong. Inis lang natin. Tama yun. Opo. Yung bubong mismo yung babasahin. Kasi yung iba, yung gilid. Oo, kasi yung may hulab eh. Yung hulab ang mainit. Yung sa galing bubong, yun yung mainit. So, konti-konti lang, hindi naman din biglaan. Para at least ma-relief yung mismong mainit doon sa loob ng kulungan. Sumingaw. Pero kung sakali lang, mag-start po kayo, wala pang kulungan, mag-set up pa lang kayo. Ang tinataguyod ngayon ng iba, dahil pinag-aralan din nila, nakakatulong kahit papano yung mataas na ceiling. Yes, oo. Mas mataas. Kaya ngayon, ang mga kulungan bago, nakikita mo, tataas eh. Yung mga kisame, ganyan kataas. Yun nga. Tapos pag sobra naman ba, problema na natin pag naulan. Kasi tag-ulan. Mag-i-improvise lang po tayo ng curtain, yung cortina, lalagyan na natin. Tolda. Lona. O yung sakong pinag-tahi-tahi lang, ano lang natin, ilagyan lang natin ng kahoy yan or kawayan. I-roll lang natin, saka lang natin bababa. Pag mahangin or may ulan, ibaba natin para hindi talaga mababasa din yung ating mga alaga. Sa makatwid, tutok tayo sa pag-aalaga para maiwasan magkasakit. Dito po sa topic natin, kami po ay opinion lang po namin to. So, yung hindi naman nating sinasabing tama, wag paliguan, mali. 'Di ba na dapat paliguan ganun. Yung sa amin yung opinion, ito ay base doon sa daming trial po ng ating team. Yan po yung observation namin. Ito po ay depende sa sitwasyon, sa temperature, sa habit o yung sa makikita natin yung actual ng alaga natin. Kumbaga, makikita naman natin kung dapat natin paliguan o hindi dapat paliguan. Kasi kanina tinilakay natin yung temperatura. Pwedeng tama o hindi, pwedeng hindi, pwedeng pwedeng magpaligo, pwede namang hindi magpaligo. Depende sa temperatura. Pag extreme heat talaga, wag.
Wag, oo. Makakaapekto sa kanyang katawan yun. Pero sa atin, sa trial natin, dahil meron nga tayo na sinasabi natin yung beddings natin na iba, tayo talaga hindi na tayo nagpapaligo. Dahil katulong natin yung ating technology. Dahil doon. So, ang technology nagpapataas ng immune system dahil sa ang cellular structure nito ay inaayos at pinapalakas. Yun po. So, sa atin ay opinion, pero kami nagsasabi dahil ang base doon sa mga trial at observation po ng ating team. Just remember, Team A2B will continue to educate, share, and inspire others. Yes. Bye-bye! Bye-bye! Salamat po!